Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel. Pag-usapan naman po natin ngayon yung sinasabi nila na mabilis mabasag na front fender para sa ating Easy Ride 150p. So actually, doon sa unang video na in-upload ko, meron na pong nag-comment sa akin yan at nag-request na gawan ko rin ito ng update. Buti na lang may isang sumagot doon sa comment na yon. At ang sabi niya ay itaas lang daw yung busina para hindi tumama doon sa front fender. So shoutout sa kanilang dalawa dahil sa kanilang i-share na info sa atin ay kahit papaano mabibigyan natin ng possible solution yung madalas na sinasabi nilang pagkabasag ng ating front fender. So shoutout sa inyo kay John Kevin Barrientos, ganun din kay Yek Guitar YT 8338. So pakita ko sa inyo dito sa ilalim kung ano yung possible na cause ng pagkabasag nitong front fender. So ito yung suggestion ng nag-comment sa atin. Sabi niya yung busina na ito ay iangat daw natin. Kasi may possibility na pag nalubak tayo ng malalim, yung dulo ng busina na to ay tatama dito sa ibabaw ng fender. In which sa tingin ko may punto siya. Kasi kung titignan natin yung taas nito, more than 2 inches lang yan. At sa ngayon na bago pa yung ating motorsiklo, syempre yung telescopic nito, fresh pa yan, malakas pa yan. Not unless na malulubak ako ng super lalim, doon lang magiging possible na pwedeng umabot yan dito. Pero in time, pagka naluma na yung telescopic na to, nagkaroon na ng mga leak, humina na siya, possible na pagka nalubak siya ng malalim ay sumagad dyan. Ang laki ng possibility na itong busina na to ay sasayad dito sa ibabaw ng fender. Sa tingin ko malaking epekto nun dito sa ating plastic dahil hindi nga maganda yung quality nito. Parang malutong siya. Possible na magkakrak niyan yung mga pinagkakabitan ng tornilyo. Sa ngayon pa lang, gagawin ko na agad to ng paraan. Ililipat ko itong busina na ito. So possible na kung kaya na ilagay siya dito sa bandang itaas or kung hindi, hanapan ko siya ng ibang location. So tara samahan niyo ako. Gawin natin to. Luwagan ko muna yung tornilyo niya rito. May dalawang butas yan eh. Dito siya originally naka-shoot. Try kung dito sa slotted siya ilagay para may adjustment ako na pwedeng gawin mamaya. So ito, magagalaw ko na ito. Kaya ko nang iangat dito sa taas. Maharang lang itong sa signal light. Siguro ililipat ko na lang itong sa signal light para hindi siya nakaharang. Yan. So nakashoot siya rito eh. Aalisin ko na lang yan. Ililipat ko dun sa ibabaw. So tatanggalin ko na lang to, mamaya ko na iayos. Pagka ganyang kataas siya, level na siya dito sa bakal na ito. So sa tingin ko pag inangat ko yan ng ganyan, hindi na siya, kahit sumagad itong telescopic port, ay hindi na sasayad itong busina. So try kong higpitan to. So ito, naiangat ko na yung ating busina. Halos mataas siya ng konti dito sa bakal dito para sure na hindi na siya sasayad. Tapos ito ring bracket para sa hose, inangat ko rin. Kanina medyo nahan dito. So inangat ko rin siya para sure din ako na hindi naman ito yung tatama dito sa ilalim at magkokos din ng crack. So try kong ikutin, check natin kung may sasayaran ba dyan o wala. Okay. Malinis naman. Wala naman sinasayaran. Ito lang wiring harness niya. Tinatamaan nung busina pag lumiliko sa kanan. Yan, oh. Yung wiring harness, nilagyan ko lang ng cable tie para pagka nililiko ko yung
manubela, hindi na tumatama dito sa wiring harness niya, itong busina. Tapos kanina, itong para sa signal light ay nakaharang dito yan, kaya laging nasasayad dito sa busina niya. Ngayon, i-cable tie ko lang dun sa taas para hindi na rin siya tatamaan. Liko sa kanan, liko sa kaliwa. Okay na. So, tapos ko nang gawin to. So, yung pangalawang i-share ko naman sa inyo dito ay yung kanyang taillight sa likod. So, hindi naman talaga issue itong papakita ko sa inyo. Sa tingin ko, ano lang to, hindi nila na-check sa planta. Kumbaga sa quality check, hindi siya napansin. Kasi itong plastic na ito, dapat yan nakashoot dito sa housing ng kanyang taillight. So, napansin ko lang ito nung nagsiceramic coating ako na para siyang nakausli eh. Baklasin ko lang itong upuan at saka itong grab bar para matanggal ko rin itong kanyang taillight at isi-shoot ko lang yan. So, pakita ko sa inyo. So yung pagtanggal na itong plastic sa grab handle or sa handlebar, naka-clip lang yan dito sa mga gilid. Yan. May mga malilit siyang clip. Yan o. Paikot. Kaya ang style dito, pag tinanggal nyo, hatakin nyo ng palabas. Kunwari nakaganyan. Ang hatak papunta rito. Pag ano ng batak para ma-release yung clip. So batak tapos i-twist nyo paangat para madali siyang matanggal. Kailangan ko lang i-shoot yung clip na ito dito sa housing ng kanyang taillight. So kahit hindi ko natanggalin to ng buo, kaya ko na ipasok yan. So ito okay na. Pasok na siya. Flat na. Hindi na katulad kanina naka-usli siya. Punasan ko na lang din kasi may mga dumi rito na pumasok. Punasan ko na lang yan tapos assembling ko na uli.
So tapos ko nang ikabit yung nakalaylay dito kanina. Kaya lang, medyo nahirapan ako dito. Mali yata kasi yung diskarte ko eh. Kaya ang dami kong tinanggal na tornilyo. Pero sa tingin ko, ang tamang diskarte, dapat magsisimula ka dito sa mga sidings. Yung dalawang sidings na yan, pag natanggal mo, sabay hatak na lang nung isang assembly ito na hatakin. So, mas madaling trabaho yon. Pero okay lang yon, at least nahirapan man ako pero na-accomplish ko yung aking task. Dito naman sa kanyang front fender, kahit papaano, nabigyan ko ng solusyon yung mga issue dito sa kanyang front fender na nagka-crack. So sana po may natutunan uli kayo sa video natin ngayon. And if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload ako ng bagong video. So mga kaibigan, maraming pong salamat and I hope to see you again on my next video. God bless!